Akala nila kasi tanga kayo palangga. Akala nila bangag kayo katulad nila. Asan ang driver? Anong ginagawa ng mainstream media? Diba? Nagtanong nga sila doon, mga walang kwentang tanong. Nasaan ang driver? Anong ginagawa ng mga media? Mga takot si Senator Bato. But through our common friend, I have to say this, Senator Bato. I have to be honest with my palangga. You confirm that na-receive mo na ang sulat ni investigating agent. Ipatawag na. Sanay ka magbayad ng foreigner. Kasi nga, during election, may binitbit kang mga foreigner doon sa headquarters. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Dahilan, kaya pinababa nila, binawasan ng 400 kilograms para ma-justify nila yung van na ginamit ay it's not supposed to accommodate to almost 2 tons. Pero ang akala nila kasi tanga kayo palangga. Akala nila bangag kayo katulad nila. Asan ang driver? Anong ginagawa ng mainstream media? Diba? Nagtanong nga sila doon, mga walang kwentang tanong. Nasaan ang driver? Anong ginagawa ng mga media? Mga takot. Bakit hindi nyo iparetract lahat ng sinabi ni Marcos Jr. na 1.8 kilograms? Burahin nyo lahat ng balita tungkol sa sinabi niya. I-delete ninyo. Katulad ng ginawa ng Presidential Communications na tinawagan niya ang Tribune na ipa-take down yung document na ipinakita ko na pre-op tsaka authorization to operate. Mga palangga na yun daw ang fake news. Pero it turned out, mga kababayan, na yung dokumentong yun ay totoo at sumulat na nga yung investigating agent sa Senado, sa Kongreso, sa PDEA, sa Office ni Kuting. At kinonfirm na yan privately. I have to say that. Hindi ko nakausap diretso si Senator Bato, but through our common friend, I have to say this, Senator Bato. I have to be honest with my palangga. You confirm that na-receive mo na ang sulat ni investigating agent. Ipatawag na as soon as possible si investigating agent. So again, balik tayo sa fake news. Pina-take down ng gobyerno ang post ng Tribune kasi sinabi, pinost si Maharlika kasi daw ito ay fake news, ito daw ay AI generated. Tribune, I challenge you. Kapag narinig nyo ang testimonial ng investigating agent, pag nag-Senate hearing, ibalik nyo yung post nyo. You apologize to the people. Mag-apologize sa'yo that buboljakin ko kayo ng bonggang-bongga. Ngayon, sino ngayon ang fake news Kuting? Doon sa 1.8 na yon, burahin nyo lahat ng balita dahil nakaregister na yan, forever na yan nakalagay dyan. Burahin nyo, or ibalitan nyo yung balita, kaya from 1.8, naging 1.4, kasi sininghot ni Kuting. So kayo ang fake news. Sino ang fake news? Si Maharlika? Kayo ang fake news para ma-justify yung capacity ng van. Na-explain ko na yun ay stage. Ano gagawin nyo? Anong gagawin natin? Hindi kayo kikilos? Nakikita nyo ang mga halimaw? Pinapatay na kayo dahan-dahan? Nakita ninyo yung huli, yung stage doon sa pulburo na yon. Papalit-palit. Ang layo po ng 400 kilograms na hindi kayang tansyahin itong mga pulis na ito. Kasi nga, we all know na stage. Nakita nyo kung paano i-coach ni Marcos Jr. yung pulis. Na kapag nagsalta yung pulis ng something-something na hindi naaayon sa panlasa ni Kuting, mag-i-intervene sila. Only the bangag president in the Philippines ang nakakagawa niyan na nagdi-disclaimer na winawarningan ang mga media na kapag nagtanong o nagsagot itong pulis ay haharangin nila. At ngayon, nasama pa sa 100 most influential pulboronic. Magkano binayad mo, Lisa? Sanay ka magbayad. Sanay ka magbayad ng foreigner. Kasi nga, during election, may binitbit kang mga foreigner doon sa headquarters. In-expose na yun ni Atty. Glenchong, in-expose ko na rin sa inyo. Dahil pinakilala mo mismo sa akin ang mga foreigner, mga Romanian, or iba-ibang lahi, ang nakialam sa election noong 2022. But I will leave that to Atty. Glenchong. Expertise na yan. Talagang habang pinapakinggan ko yung audio, tumutulo talaga ang luha ko. Talagang nagmura ako ng talagang malakas na malakas. Kung pwede lang magurgur si Lisa sa mura, kung matagal na siyang nagurgur. Ganun po kademonyo si Lisa Araneta. Lahat kasabwat niya. Smuggling. Kapag nawala na kayo, dyan, abangan nyo. Aatak-atakin kayo ng kaso ng taong bayan. Lalo na ang kidnapping involvement mo. Ang pagiging mastermind mo sa kidnapping. Kahit inubos nyo na ang 83% na national budget na disburse nyo ng hayop kayo, hindi e-epekto yung mga pera-pera niyan. Katotohanan ang manaig, Lisa, at
sa awa ng Diyos, mabubulok ka sa bilangguan. Buwak ka ng Genemes ka. Mga kababayan, ang first lady nyo, maliban sa smuggler, nagpapanalo sa loto ng loan bettor, kidnapper, gusto nyo pa ipagpatuloy? Tanungin ko kayo, mabigat ang akusasyon ni Glenn Chong sa kanya na siya ay dinistrong car kasabwat niya ang Smartmatic na nakalagay sa signed affidavit ni Glenn Chong. Hindi mo kayang hawakan ang batas dito sa Amerika. Kaya wag kang pasisiguro. Ang involvement mo, yung mga galit sa akin na mga matatalino at nang daya ka sa election, ayan si Attorney Glenn Chong. Sabi ko nga, kung kayo matalino, si Attorney Glenn Chong ay nasa Pilipinas. Paulit-ulit sinasabi ni Glenn Chong na si Lisa ay nakipagsabwatan sa Smartmatic. Di ba kung hindi yan totoo, most powerful siya, kinasuhan na siya. Pero ang ginawa ni Lisa, naghanap siya ng mga taong kasabwat niya, pinakasuhan si Attorney Glenn Chong for disbarment. Kasi ayaw humarap ni Lisa ng head-on. Ikaw, Marcos Jr., walang backbone. Ang itlog mo kasi laki ng botike. Maawa ka sa Pilipino pero wala kang awa kasi ang mga durugista, mga pulboronic, wala silang pusong Pilipino. Ang puso nila puro kasamaan. Diba? Kung kaya ni Marcos Jr. umarte-arte doon sa what you call it, pulboron bus chuchu-chuchu na yun. Kung kaya kayong babuyin ni Kuting, kaya niyang babuyin ang sarili niyang kapatid na si Amy Marcos. Kaya niyang babuyin yung mga kamag-anak niya. You just don't know. Marami silang mga kamag-anak na binababoy din nila. Yan ang nakarating sa akin sa Marcos side. Binababoy mo, Marcos Jr. Tapos ang namamayagpag, yung mga aranetang mga sindikato, si Lisang Smuggler, ipaparinig namin sa buong mundo ang tangis ng mga bata, ang tangis ng nanay, nakipagsabwatan ka sa DFA. Yung mga nandukot sa bata, i-redeem nyo ang inyong mga sarili sa lahat ng pasakit, sa lahat ng traumatic na ibinagay nyong eksperyensya sa mga bata at sa kanilang ina. Wala kayong kasing sama sa pakikipagsabwatan kay Lisa Marcos. Ibukilya nyo na. At least mapatawad namin kayo. Dahil kayo ay sumunod lamang, dala ng inyong pangangailangan, dahil gusto nyong ma-maintain sa inyong karir. Dahil kapag nawalan kayo ng trabaho, ay kayo naman ang gugurgurin ni Lisa. Kawawa rin yung pamilya mo. Pero kung kayo ay magsalita at i-redeem nyo ang inyong sarili, humingi kayo ng tawad sa nanay at sa mga bata at ibukin nyo ang mastermind. Kahit ako, patatawarin ko kayong mga, I challenge you. You know who you are. Ibukin nyo na. Ebidensya na magbubuking sa kanya. Pero again, right now, may immunity pa mga buwakan ng inang to. Kasuhan mo. Paano mo kakasuhan yung Kuting na yan? Tsaka si Lisa, may immunity. Kaya nga nakakapunta sa Amerika. Dapat kung walang immunity yan, nadampot na yung buwakan ng Genemes na yan. Dapat impeachment si Kuting. Pero paano ka mag-file ng impeachments? Kasabwat na si Tambaloslos. Antayin nyo pag nawala yung buwakan ng inang mga yan sa pwesto. Antayin ninyo at ipapakulong natin yung hayop na yan. Papakulong ka ng taong bayan, Lisa, sa lahat. Smuggling, pulburon, kidnapping, lahat ng kasamaan mo, okada, bribery, extortion. Kung meron pang pinakamalupit na mura, ibubuhos ko, ibubuga ko sa'yo. Dahil sa pakikipagsabwatan mo sa lahat ng mga demonyong mga illegal. You have to speak up or else kawawa ang taong bayan. Binababoy kayo ni Lisa, ni Kuting, ni Tambalos. Lahat kayo. Ewan ko itong mga kongresista at senado ng mga ito. Senator Bato, sinabi ko na dito sa mga tao na kinonfirm mo na natanggap mo privately sa ating common friend na natanggap mo ang sulat ni investigating agent na kung saan nakapirma dun sa dokumentong inilabas ko na sinabi ni Lasso na AI generated. Nagbabantay kami sa'yo. This is your Fair Lady Maharlika. Maraming salamat po. Magbabalik muli tayo. Thank